Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Bago natin pag-usapan si Aimee Manotoc, kasi yung pag-usapan natin, sigurado iiyak po. Siguradong iiyak kung si Manang Aimee. Kasi alam niyo sa totoo lang, okay lang sanang siraan si Presidente Bongbong Marcos ng mga kalaban niya sa politika. Expected na natin yan. Sara Duterte, Baste Duterte, Pulong Duterte, Harry Roque, mga Maharlika, mga DDS trolls, mga DDS keyboard warriors. Ayan po talagang ine-expect natin na sisiraan nila si Pangulong Bongbong Marcos. Okay lang yun. Tanggap natin yan. Pero ang matindi kasi, ang nanira ng matindi kay PBBM ay yung mismong kapatid. Etong si ate. Si si Manang. Ang tawag niya kay BBM, 'di ba? Ading. Ading. Mahal na mahal kita, Ading. Umuwi na tayo, Ading. Ayun lang yung sinasabi niya. Pero ang ibig sabihin nun, Bongbong resigned. Yun po yung panawagan eh. Di ba may mga nag-rally papunta doon sa Luneta. Hindi daw nila pinayagan kasi sumisigaw ng Bongbong resigned. Pero yung huli nilang speaker ay nanawagan ng Bongbong resigned. Pasimple nga lang. At meron pang drama. Di ba mga kababayan? Sabi niya, Ading, mahal na mahal kita, kapatid kita eh. Halika na, umuwi na tayo. Pagpagamot ka na, sabay ganun eh. Pagpagamot ka. Para sa parehas sa sinasabi ng mga reporter ng Net25 magpa-hair follicle test ka na. So pinaganda niya lang pinadrama. Pero yun yung panawagan ni Aimee. Bongbong resign, hair follicle test. Binago niya lang yung termino. Pero ayun yung panawagan ni Senator Aimee. Kaya siya po ang talagang pinag-uusapan, kabi-kabila ang batikos na inaabot niya. At may nabasa nga ako galit na galit yung mga Ilocano. Galit na galit yung mga Ilocano sa kanya. Ay, meron pa siyang pasabi-sabi na wag kayo, mag-ingat kayo mga Ilocano Mag-iingat kayo. At alam ko, pag-iinitan kayo ni Sandro Marcos. May ganun pa. Mahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Ilocano Ganon din siyempre si Sandro Marcos. Ba't may ganun? Bakit niya dinadama yung ibang Ilocano? Siya lang naman yung may kalokohan pinaggagawa. So, mamaya pag-usapan natin at medyo masakit. Masyakit po. Itong ibabalita natin kay Manang Aimee. Pero bago yan, ito meron pang mas matindi. Matinding sinabi ito si Pangulong Bongbong Marcos at basa ko sa kanya na talagang seryoso siya. Seryoso na siya mga kababayan at medyo ito yung gusto natin yung yung kamay na bakal di ba? Ito, meron siya ibabalita sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw din po. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Okay. At kung kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, wala nang paligoy-ligoy pa,
ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Yan. At asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Okay. So yan mga kababayan, ha? Inumpisahan ni Pangulo, tatapusin ni Pangulo. So hindi na to yung kakaso tapos wala rin mangyayari. 'Di ba? Magka-file lang kaso tapos wala naman, wento-wento lang. Ngayon hindi na, seryoso na ang Pangulo. Ayan na, nabigyan na ng warrant of arrest si Saldico at doon pa sa 17 individual mula sa DPWH at SunWest Corporation. Okay, sino kaya yung 17? I-screenshot nyo na lang doon sa video natin. Siguro sa Facebook, marami naman na nagkalat na yan sa Facebook. So yan mga kababayan, pagpapanagutin na ang mga dapat managot. At check rin natin, check nyo nga mga kababayan, baka kasama na yung mga ilang senators. Kasi di ba sinabi, bibigyan na ng arrest warrant yung 3 senador. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Tingnan natin kung hindi kasi nakasulat dito mga kababayan kung sino-sino. Tingnan natin. At baka si Manang Aimee kasama na rin. Kasi sinabi ni Ombudsman Remulla doon sa ginawa niya, pwedeng makasuhan itong si Madam Aimee. Ay tingnan natin yung listahan. So seryoso na po ang Pangulo. Wala na yung patumpik-tumpik. Ano na to? Seryosohan na. At ito mga kababayan, matindi. Matindi, iiyak dito si Manang sigurado. Natatandaan nyo ba? Itong video ni Larry Gadon. May sinabi si Larry Gadon hindi natin umpisahan banda dito na tayo sa gitna. May kukunin lang akong sinabi ni Larry Gadon at yun ang pag-uusapan natin. Okay. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay
ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Hoy! Teka. Ayun yung pag-uusapan natin. Balik natin konti. Sinisiraan daw si BBM ni Aimee dahil gusto niyang tumakbo bilang Vice Presidente ni Sara Duterte. Ulitin natin. Laban mo ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara, nasaan ang lohika mo, nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko Okay. Tama na. Baka ma-high blood na si Larry Gatos. Na-high blood na. Yun lang mga kababayan. Gusto kong kunin yung sinabi ni Larry Gadon. Kaya, sinisira ni Aimee Marcos si BBM dahil gusto niyang tumakbo bilang Vice Presidente sa ticket ni Sara Duterte sa 2028. Ngayon, eto mga kababayan. Ayon po sa balita, eto raw si Senator Rodante Marcoleta would be the ideal running mate for Vice President Sara Duterte should he pursue the presidency in 2028. Ayon yan doon kay Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario, touting the neophyte senator as someone who could match her leadership style. So, ito pong mga taga Davao, ito pong Davao del Norte Governor. So, syempre, constituent niya yung mga Davaoeño. Ang gusto nila na tumakbong running mate ni Sara Duterte sa 2028 ay si Rodante Marcoleta. Paano si Aimee? Paano naman si Manang? Ang dami nang ginawa ni Manang. Pero di ba siniraan niya yung kanyang kapatid? Kung ano-ano na ang sinabi niya, halos nasira na pati kanilang pamilya. Nagsalita na rin si Sandro Marcos, pati yung pamangkin niya, siniraan niya. Pati siguro yung pagiging close sa mga magpipinsan, naapektuhan na rin dahil doon sa sinabi niya. Pati yung mga Ilocano nagkakagulo dahil sa mga sinabi ni Aimee Marcos. So ang dami niya nang sinabi, ang dami niya nang ginawa, ang dami niya nang sinira. Para lang siya ay makalapit kay Sara Duterte at makuha niya yung posisyon ng Vice Presidente doon sa ticket ni Sara Duterte. Tapos ngayon, eto pala. Ang gusto ng Davaoeño ay si Rodante Marcoleta, hindi si Aimee. Sakit. Ouch naman. Ang sakit-sakit naman nun. Grabe naman kayo. Ang dami ko ng sinakripisyo. Sinira ko pamilya ko, sinira ko yung sinasabi nila, yung solid north daw, hindi na raw solid kasi nga nagkaroon na sila ng kakapi-kampihan eh. Ang dami ko ng sinakripisyo. Nasira ko kapatid ko. Tapos ngayon, hindi pala ako Vice Presidente. Ouch naman, ang sakit-sakit. Sabi naman kayo. Bakit ganun? Ayan, mga kababayan. Diba ang sakit? Ang sakit-sakit. Pero
Siniraan mo lahat ng gusto mong siraan para lang malagay ka dun sa gusto mong katatayuan na ikaw ang kukuning Vice President ni Sara Duterte. Tapos mismo itong mga Dabawenyo ang pumipili. Sabi nila gusto namin si Marcoleta. Paano yan? Paano yan, Madam Amy? Paano na? Sakit. Grabe naman yun. Diba? Sabi nga nito, nag-post yung ating kaibigan, oh. Nag-post. Oh, itong kaibigan natin, si Mark. Oh, sabi niya, yung tininaydor mo yung kapatid mo at tinakwil ka ng pamilya mo, pero ang pinili pa rin niya na BP si Marcoleta. Nag-comment ako dyan eh. Ouch! Mga kababayan, ouch! Ang sakit-sakit! Grabe, ang sakit niyan, mga kababayan. Ang sakit-sakit. Sobra-sobra yung ginawa mo. Tinaydor yung kapatid mo, tinakwil ka na ng pamilya mo. Tapos, hindi ka pala ang pipiliin BP. Si Marcoleta pala. Pero ay mo, pinagsalita ka dun sa INC. Na inaasahan mo na kapag nagsalita ka sa INC, ibinulgar mo ang mga dapat mo ibulgar. Dahil umaasa ka na matutuwa sila at pipiliin ka nila bilang running mate ni Sara Duterte, iyakap-yakap ka pa ni Marcoleta dun eh. May nakita akong picture eh, o video niya, yakap ka pa ni Marcoleta, bilib na bilib siya, yes. Good job, good job. Parang yung sa Senate na panood ko, nung inutusan siya nila Bato, nila Joel Villanueva, diba? Sinabi, ano mo, ano tawag doon? Objection ba? Ano ba tawag doon? Oh, objection, your honor. Diba? Inutusan siya nila Bato, pero ano yung yakap ni Marcoleta? Ano ba yun? Totoo ba yun? O baka naman pinaplastic ka rin ni Marcoleta? Baka nagamit ka lang, Madam Amy. Grabe ah. Diba? Ayan, ako napa-ouch ako. Yan, tingnan yung comment. Oh. Ouch! Sakit. Grabe naman yun. Ang laki ng sinakripisyo ko, tapos malalaman ko, tsapuera pala ako. Si Marcoleta pala ang gusto ng Dabawenyo. Paano ngayon yan? Nasabi mo na yung mga dapat mo sabihin, nasira mo na yung dapat mo sirain. Tinakwil ka na ng pamilya. Ayan, nakasulat yan, tinakwil ka na ng pamilya mo. Pero yung pala, no effect. Ayun ang masakit dun eh. Diba, yun ang masakit. Hindi pala ikaw ang gusto. Tsapuera ka pala. Si Marcoleta pala, ang gusto nilang BP. Oh. Nag-comment ni siya, Tony Rene Bueno, babalik yan sa pamilya niya. Ayan. Pag bumalik, tatanggapin ba uli? Papatawarin ba siya ni Presidente Bongbong Marcos? Kung sakaling siya bumaliktad, bumalentong na naman kasi mukhang hindi siya tanggap eh. Hindi siya welcome dyan sa sa ticket ni Sara Duterte. Oh. Paano yan? Kayo mga loyalista, payag ba kayo na lumapit muli si Amy, humingi ng tawad sa inyo mga Ilocano at bawiin ang kanyang sinasabi o kanyang sinabi doon sa kanyang paninira? Tatanggapin niyo pa ba itong si Amy? Ayan ang tanong. Kasi masakit yun eh. Pagkatapos mong gawin yung mga paninira mo, babalik ka. Tingnan natin. Sabi kasi ni Atty. Rene Bueno, babalik daw eh. Masabi ni isa pang kababayan natin, it hurts kung di ka pamanhid. Diba? Malinaw na useless ang pinag-aaralan niya. High money and power, dangerous drive that one can kill even siblings nga. Even. Nabisaya manggid. Even siblings nga. Aray, ni manggagamit. Naku po. Naun siya kasi gusto palitan ng kapatid niya. Yan ang sugat mong nilagyan mo pa ng siling labuyo. Ay aray ko po, magdudusa ka talaga mag-isa. Ayun na mangyayari nun eh. Yung ginamit ka,
nagpagamit ka. Tapos, yung grupo pala na yon, natatawa na lang sila sa'yo. Akala mo welcome na welcome ka, yung pala hindi. Kahit yung mga Dabawenyo gusto nila si Marcoleta at malamang si Sara, ganun din ang gagawin niya si Marcoleta. Paano na yun? Naku po. Kawawa naman. Ha? Oh. Kanta na lang ng Broken Hearted Me. Paano yun? Di ko alam yun Broken Hearted Me. Aray, mas masakit pa sa iniwan ng jowa. Karma is real, I me ewan. Mas masakit iwanan ng asawa yan. Wasak na wasak. Ayan mga kababayan yung yung senaryo ngayon. Sinabi ni Gadon, kaya daw siniraan si Presidente Bongbong Marcos ay dahil gusto niya raw niyang kumampi sa mga Duterte at tumakbong running mate ni Sara Duterte. Pero ayon po sa mga taga Davao at isang gobernador na nagsabi, gusto nila ang maging vice president ni Sara Duterte ay itong si Marcoleta. At sabi ni kapatid nating Mark Gamboa, ito yung masakit. Yung tinanaydor mo, yung kapatid mo, tinakwil ka ng pamilya mo, pero ang pinili pa rin nilang BP ay si Marcoleta. Ang masasabi ko lang, ang sakit-sakit. Isang malaking ouch. Isang malaking ouch. Grabe, masakit po ito. Masakit na masakit. So ayan mga kababayan. Nako. Mahirap to kinakaharap ni Aimee. At hindi natin alam kung ano gagawin niya, mga kababayan. Ayan po yung sinasabi natin Huwag po tayong basta-basta magtitiwala. Yung inakala natin na magiging kakampi natin, yung pala ginagamit lang tayo. At pagdating sa huli, iiwan ka sa ere. Ang sakit-sakit. Napakasakit. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.